Biyaheng Bukidnon ni Mariel Q. Itak. Noong nakaraang taon pa lang ay nais na ni Mama na pumunta sa Bukidnon para bumisita sa pinapanood ng sikat na vlogger na nanggagamot doon. Ilang taon na din kasing hindi nakapaglakad ng maayos si Mama dahil sa pagkakadulas niya sa banyo namin noon. Sa ika-31 ng Hulyo ng taong ito ang nakuhang schedule ni Mama para pumunta doon. Napagpasyahan ng buong pamilya na sumama para makabisita na rin sa lugar ng Bukidnon. Hulyo at 30 pa lang ay abala na ang lahat sa paghahanda para sa aming biyahe kinabukasan. Hindi man kami mag-overnight doon pero kailangan pa rin namin maghanda dahil malayo-layo din ang aming lalakbayin. Pagsapit ng gabi, halos hindi na makatulog si Mama dahil sa sabik. Matagal-tagal din kasi niyang inaasam na makabisita doon para siya ay makalakad na ng maayos. Inihanda na lang din muna niya ang mga lulutuin para sa aming paglalakbay. Napagpasyahan kasi namin na magbaon na lang ng mga pagkain imbis na bumili sa mga madadaanan namin mga tindahan o karinderya. Hulyo 31, alas 3 pa lang ng madaling araw ay gising na si Mama at ang aking kabiyak upang maagang makapagluto para sa aming almusal at sa mga babaunin. Iniayos na namin ang mga gamit na dadalhin sa loob ng sasakyan para kami ay makagayak na. Medyo may kaluwagan nga ito sapagkat may mga kapamilya kami na biglaang hindi makakasama. Alas 5:30 ng umaga nang gumayak na kami. Medyo madilim pa kaya wala pang traffic sa daan. Na makalabas na kami ng Davao, pakiramdam ko mas lalong lumamig ang hangin. Napaka-presko at ang gaganda pa ng mga bulaklak at mga halaman na nadadaanan namin sa tabi ng kalsada. Napakatingkad ng mga kulay at buhay na buhay tignan. Huminto muna kami saglit para kumain at malayo-layo pa ang aming lalakbayin. Inilabas na namin ang mga nilutong pagkain ni Mama at kami ay nagsalo. Pagkatapos kumain na nagsimula na kaming bumiyahe ulit. Pasado alas 11 ng umaga na makarating kami ng Malaybalay Bukidnon kung saan naroon ang bahay ng manggagamot na vlogger. May mga mas nauna pa sa amin kaya nagpahinga muna kami sa labas ng bahay nila at kumain na rin ng tanghalian. Maya-maya pa ay tinawag na kami at simulan na ang gamutan. Si Mama lang talaga dapat ang magpapagamot, ngunit para mas masulit ang aming pagpunta, ay nagpagamot na din ang aking biyanan at bayaw. Sakto at may iniinda din pala silang mga sakit-sakit sa kanilang mga katawan. Halos mag-aalas 3 na ng hapon na matapos ang gamutan. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Mama sapagkat natupad na ang kanyang inaasam-asam na makapunta sa vlogger na manggagamot. Kumuha muna kami ng mga litrato kasama sila para may remembrance kami bago kami umalis at baybayin muli ang daan pabalik ng Davao. Bago kami babalik ng Davao ay dadaan muna kami sa isang tourist spot na tinatawag nilang Overview. Madali lang makita ang tourist spot na ito sapagkat nasa gilid lang ng kalsada ang bungad nito. Nang makarating kami sa bungad ng tourist spot, bumaba na kami ng sasakyan at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad kami paakyat, may mga nadaanan kaming mga nagbebenta ng mga customized na mga souvenirs katulad ng mga maliliit na pitaka, keychains, bracelets, handmade na mga kwintas na may mga nakasulat o nakaukit na Bukidnon. At marami pang iba. May mga nagtitinda din ng mga pagkain doon katulad ng bibingka, tsokolate, sikwate, native na mga kape at kung ano-ano pa. Nagpatuloy muna kami sa pag-akyat at ako'y sabik na makarating sa tuktok. May kataasan din ang hagdan na aming inakyat at medyo nakakapagod din. Habang nasa kalagitnaan na kami sa aming paglalakad, tanaw ko ang napakagandang tanawin na di ko mawari kung totoo ba o hindi. Napakaganda talagang pagmasdan ng buong paligid. Para akong nakatingin sa isang napakalaking painting na sobrang ganda. Na makarating kami sa pinakatuktok, nalula ako sa sobrang ganda. Ang layo-layo na matatanaw ng mga mata mo. Kaya pala tinawag nila itong overview dahil halos tanaw mo ang buong lugar ng Bukidnon.
Napakasarap sa pakiramdam pagmasdan, napakagandang tanawin na iyon. Ramdam ko sa puso ko ang kapayapaan. Alam kong hindi kayang i-justify ng kahit anong kamera namin ang napakagandang tanawin na aming natanaw sa mga oras na iyon. Subalit kumuha pa rin kami ng mga ilang litrato bago kami bumaba para may mga remembrance kami. Mahirap mang lisanin ang lugar na iyon, ngunit kailangan na naming umalis sapagkat may isa pa kaming lugar na dadaanan bago umuwi ng Davao. Sa aming pagbaba ay may mga nakasulubong kaming mga banyaga na papaakyat pa lamang. Huminto muna kami sa isang tindahan doon para uminom ng kape at tsokolate at para makapagpahinga na rin. Nung matapos na kami magkape at bumili ng mga nagugustuhan naming souvenirs, nagsimula na naman kaming bumiyahe patungo sa kilalang farm sa Bukidnon, ang Bemma Farm. Hapon na makarating kami doon. Bago pumasok ay nagbayad muna kami ng entrance fee na 50 pesos bawat isa. Ang kagandahan sa kanila ay ang ibinayad mong entrance fee ay may kapalit na mga lettuce na bagong pitas o kape. Depende na sa iyo kung ano ang pipiliin mo. Pumasok na kami at nagsimulang maglakad-lakad at kumuha ng mga litrato. Ang gaganda ng mga halaman nila doon. Sobrang makukulay at buhay na buhay tingnan. Parang katulad din doon sa mga daanan namin mga bulaklak at halaman sa tabi ng kalsada. Napakaraming klase din ng halaman ang naroon. At halos na yata lahat ng klase ng halaman na mayana ay naroon sa farm na iyon. Kinuhanan ko ng mga litrato si Mama at kitang-kita ko sa kanyang mukha ang saya. Mahilig din kasi siya sa mga halaman at bulaklak. Tumungo kami ng aking anak sa banda kung saan may mga mumunting bahay-bahay para kuhanan siya ng mga litrato. May swing at munting tulay din doon. Ang ganda din ng lugar na iyon, tahimik at payapa, at napakalawak na matatanawang taniman ng mga lettuce at kung ano-ano pang halaman. Matapos maglibot-libot ay tumungo na sina Kuya sa counter para kunin ang mga lettuce na kapalit ng ibinayad naming entrance fee. Pinili namin ang lettuce sapagkat kami aabutin na ng gabi kung kami magkakape pa. Bumalik na kami sa sasakyan at nagsimulang bumiyahe ulit pabalik ng Davao. Nilisan man namin ang napakagandang lugar ng Bukidnon, baon naman namin ang kasiyahan sa aming mga puso. Balang araw, babalik ulit kami sa lugar na iyon, hindi para magpagamot ulit, kundi para tuklasin ang iba't iba pang mga magagandang tanawin kasama na ang buong pamilya. Bakas sa mukha ng bawat isa ang pagod, ngunit may bahid naman ito ng saya. Talaga nga namang nakakapagod ng maglakbay sa napakalayong lugar, subalit nagbibigay din naman ito ng kakaibang saya at panibagong karanasan na babaunin namin habang buhay.